iPhone. Sabi nga nila, maganda, premium ang dating, user-friendly o madaling gamitin. Pero higit sa lahat, bakit nga ba mas mabenta at mas preferred pa rin ng nakararami ang iPhone? Iisa lang ang sagot dyan. Ang iPhone ay status symbol. Hello! Welcome po sa Kape at Kwentuhan at sa episode na to, pagkwentuhan natin ang iPhone. Nirelease ang first generation iPhone noong 2007. Nasa college pa ako noon at naalala ko, 2 tao lang nakakilala ko ang merong iPhone noon. Una, yung prof ko at pangalawa, yung kaklase kong mayaman. Talagang noon naman, mga may kayang tao lang talaga ang nakaka-afford bumili ng iPhone. Pero ngayon, kahit saan ka lumingon, may makikita kang nag-iPhone. Ikaw, ano ang kwentong iPhone mo? Okay, unang topic ng kwentuhan. Anong mga pagbabago na ang napansin nyo sa unboxing experience ng iPhone? Kasi ako, gaya ng nakararami sa atin, noon di ko naman afford makabili ng brand new iPhone. So ngayon, kahit papano, nagpapasalamat ako, meron na tayong kapasidad na makabili. At nagkakaroon man ako ng iPhone noon, second hand, para mas affordable. So, nabibili ko pa yung dati sa sulit.com noon, sulit.com.ph pa, tapos meron ding tipid CP, okay? Kaya, naalala ko, ang unang brand new na iPhone na nakuha ko noon ay iPhone XR. Yellow color pa noon. At instead na pull tabs, ang meron noon ay clear plastic seal na merong isang green pull tab na aangatin mo lang at yun na, makukuha mo na yung iPhone mo. Pwede mo nang i-unbox. At naalala ko pa noon, ang iPhone 4S naman, isang buong seal na plastic palibot sa box. Okay? Pero ngayon, kung hindi ako nagkakamali, nagsimula ang paper seal, nagsimula itong green pull tab seal na ito sa iPhone 13. Dati rin, naalala nyo pa ba, ang box ng iPhone ay makapal. Bakit? Kasi sa loob nun, nandun na yung charger, USB cable, nandun na yung earpods, SIM ejector pin, Apple stickers, at documentation. Hi, those were the days. Pero ngayon, slim packaging na ang iPhone. Nagsimula yung slim packaging ng iPhone noon sa iPhone 11. Ang unang nirelease na iPhone 11 box ay yung makapal. Pero after ilang months, nag-release na rin sila noong iPhone 11 na kung tawagin nila ay slim packaging na USB cable lang ang kasama sa loob. At hanggang ngayon, yun na ang standard. Lahat ng mabibili nating iPhone ay manipis na ang box. Kaya samahan nyo ko. I-unbox na natin tong ating iPhone 16 Plus. Okay? Simulan na natin ang ating unboxing experience. Ito yung pinakamasarap na part sa lahat. Tatanggalin mo yung pull tab. Sige, tingnan natin. Tanggalin na natin. Sarap sa pakiramdam. Galing yan. Okay, so tanggalin na natin ang pull tab number 2. Alright. Tapos, okay. So, sa loob ng box, nandito na yung ating iPhone mismo, yung unit itself. Napakaganda. Okay? Tapos, sa loob ng box, nandito na rin yung braided na USB cable, Type-C to Type-C, SIM pin ejector, at yun lang. Wala nang Apple stickers. So, tanggalin na rin natin tong screen sticker, okay? Sarap na naman. Wow naman! Wow! Wow! So, ito na ang ating iPhone 16 Plus Teal in all its glory. At i-unbox na rin natin to. Itong iPhone 16 Plus silicone case lake green color, okay? So, unbox natin. At kabit na natin agad. Wow! Talaga nga namang bagay na bagay ang kombi nitong dalawa, no? Yung iPhone 16 Plus teal color at itong lake green silicone case. Tapos lalagyan na rin natin to ng screen protector para all goods na talaga. Okay, pangalawang topic ng kwentuhan.
Anong iPhone ang pinakatumagal sa'yo? Kasi ako, ang pinakatumagal sa aking iPhone ay iPhone 11. Ito yung iPhone 11 na yun. Okay? So, almost 3 years ko nagamit tong iPhone na to bago ko nabenta. Pero nung nabenta ko, almost 85% pa rin yung battery life niya. At yun, nabenta ko lang naman yan noon nung nag-upgrade ako sa iPhone 14 Plus. So, ito yung iPhone 11 na yun. Napakatibay, napakakunat ng battery. Tapos, yan, nabenta ko yan kasi nag-upgrade naman ako ng iPhone 14 Plus. So, yung iPhone 14 Plus ko naman, nandito. Yan. Okay? Ito naman, more than a year ko siya nagamit. At, syempre, ito, ngayon, iPhone 16 Plus na. Ito yung iPhone 14 Plus. Napakaganda din yan. Napakalaki ng screen. Malinaw ang camera. Napakaganda. Pangatlong topic ng kwentuhan. Anong iPhone ang pinaka-memorable sa'yo? Kasi ako, ang pinaka-memorable na iPhone sa akin ay ang iPhone 4 at saka iPhone 4S. Although hindi sila yung unang iPhone ko kasi ang unang iPhone ko noon ay iPhone 3GS na pamana pa sa akin ng tatay ko. Pero sa iPhone 4, yan yung medyo tumagal sa akin ng konti. Yan, naranasan ko na rin diyang mag-jailbreak. Tapos, sa iPhone 4S naman, yan yung pinaka-nakatulong sa akin kasi kahit papano noon, nung nag-aaral pa ako, nagbabuy and sell ako noon ng iPhone 4, tsaka iPhone 4S. Nakatulong siya kahit papano sa pang-tuition ko, nakatulong kahit papano sa pang-allowance, pang-baon na araw-araw. At ngayon, kayo naman po ang magkwento. Ano ang pinaka-memorable na iPhone para sa'yo? Pwedeng iPhone na memorable dahil bigay ng jowa o pwedeng iPhone na nabili mo dahil sa sweldo mo, yung unang-unang iPhone na nabili mo ng sarili mong pagod at hirap. Comment down below, pagkwentuhan po natin. Kaagapay sa buhay. Hindi na lang basta status symbol o cellphone ang gamit natin para sa iPhone. Kaagapay na natin to sa buhay natin. Ito ang gumigising sa atin sa umaga sa pamamagitan ng alarm. Pag nagugutom tayo, isang order lang sa GrabFood or Foodpanda, solve na. Sasakyan, papunta kung saan, move it o kaya angkas lang yan. Kaya hindi na lang nga basta cellphone ang iPhone natin ngayon. Ito ay maituturing na nating kasama at kaagapay sa buhay. Ang tech na isang pindot mo lang, konektado ka na sa buong mundo. Ikaw, ano ang kwentong iPhone mo? Ako nga po pala si Jeff at maraming salamat sa panonood. Good vibes at purong pag-ibig lang hanggang sa susunod nating Kape at Kwentuhan.